Marhaba bikum. Hello everyone. Welcome to my channel Gayas TV OFW dito sa bansang Kuwait. Pag-uusapan natin ito ulit ang issue nitong troll farm kuno ng Duterte administration na nagbabayad ng daang-daang ng ilang milyon para sa mga trolls ng Duterte. Patatandaan natin lahat ng mga trolls ng mga Duterte is legit, lalo na yung mga vloggers gaya ni Miss Maharlika, ni Banat Bay, ni Coach Jared, Nino Barzaga, Manuel Boy Mejorada, sila si Attorney Trixie, yung luminous Attorney Trixie Cruz Angeles, at marami pa pong iba na hindi ko pa ngayon sila nakilala. So ito ngayon sila ang gustong patahimikin nitong mga opposition na senators na nag-akusa sa mga DDS supporters na mga vloggers na mga troll farms daw kuno ito sila. Si Thinking Pinoy, si Sas Rogando Sasot, So ito lang nakakatawa dahil ang una na may pakana nito at naglabas ng isyong troll farm ng gobyerno ay walang iba kundi si Senador Ping Lacson. Na hanggang ngayon, na sinabi niya na mayroon nga daw undersecretary na nag-recruit sa mga bawat daw lugar, tagdadalawa. Nakakatawa, di ba? Kung gaano ka, tawag dyan, gaano kagaling magsinungaling si Ping. Kailangan pa talaga mag-recruit ka ng bawat lugar, tagdadalawang troll farm kung ang halimbawa yung recruiter ay nasa Maynila. Sa dami ba naman na ilang milyong tao ang nasa Maynila na walang trabaho. Kailangan pang bibiyahe sa mga lugar para kukuha ng tagdadalawa katao para magiging troll farm. Doon pa lang, matatawa ka na sa pasabog ng isang walang bayag na senador na hanggang ngayon hindi niya masabi-sabi kung sino ang pangalan or kung sino at ano ang pangalan ng undersecretary na yun dahil wala siyang masabi. Chismis. Yun. Si Ping Lacson, kala niya makakalimutan na ng taong bayan yung kanyang or malamang hindi pa siya nakapag-hire ng isang tao na nagtatrabaho sa gobyerno na babayaran niya para mag-witness gaya ng Bicoy ni Trillanes. Ako isa akong bayarang vlogger ng gobyerno, ng gobyernong Duterte, magti-testify ako ganito, ganon. Wala pa siguro siyang nahanap kaya wala pa siyang inilabas, May mga nagsasabi na baka daw si Muka Oson. Posible naman. Nananahimik si Muka ngayon at nag-focus si Muka ngayon sa kanyang mga trabaho. At hindi naman kung si Muka Oson, sabihin nilang troll farm. Ay naku naman, legit si Muka. Kung troll farm si Muka, ano naman si Pinoy Ako Vlog? Si Jover Laurio. Na yun, mas legit yun dahil mismo si Nico Falces na business partner ni Chris Aquino ang nag-reveal na binabayaran nga daw ni Chris Aquino si Jover Laurio ng Pinoy Ako Vlog ng 30,000 a month. Yun. Tapos si Muka Oson, meron ba? At ito naman, sinakyan itong isang nagmamagaling na dati hindi naman kagandahan at kakinisan ang mukha ng isang ngayon naging senadora na walang nang ginawa. Puro kupuna. Tapos nung panahon ni Pinoy, puro lang siya ganun. So, anong sasabihin ni Pinoy lang? Matatandaan ko ito si Risa Hontiveros nung na may speech si Pinoy doon sa patungkol doon nga sa Cavite na yung extension ng LRT. Kailangan pag sinabi ng tatay ko, sabi ni Pinoy doon, ako hindi makapal ang mukha. Pag sinabi ko kailangang mangyari, dahil daw ang utos ng tatay niya, kailangan daw mangyari. At basta ganun, hindi ko na matandaan yung lingwahe na yun. Tapos kung hindi daw matuloy yun, magdalawa daw sila ni Secretary Abaya, magpapasagasa sa tren. Andun tatay, si Risa Hontiveros. Pumapalakpak itong piste, na senadorang ito. Gumaganon. Pumapalakpak yun dahil siguro sa isip na nakautok na naman si Pinoy ng mga tao
dito sa mga Kabitinyo. Siguro yun ang palakpak niya at patango-tango pa ganyan. Meron yun sa video, nakita ko yun eh. Tapos ito ngayon, sinakyan nitong walang kwentang senador, no? Senadora na ito. Sabi niya dito, kung totoo ang mga state-funded troll farms, malaking kahihiyan at katiwalian ito sa ating gobyerno. Nakakatawa ka, Senadora Risa Hontiveros. Tanong lang po, ako man din ay isang tawag dyan, PhilHealth na member. Tanong lang po sa iyo, saan na yung pera na na-involve ka sa 1.7 billion pesos sa PhilHealth? Kung totoo na kinuha mo iyon, hindi ba yun isang malaking katiwalian ang ginawa mo sa gobyerno? Pera ng taong bayan, pinagpaguran namin. Alam mo, sa totoo lang, Risa Hontiveros, 5 years akong nagbayad ng PhilHealth doon sa Saudi Arabia. Through, ano ba yun, tawag niyan, yung Sky Freight doon na yung tawag dyan. Yung padalahan na ng cargo. 5 years. Nung nagkasakit ang anak ko, umuwi ako sa Pilipinas. Pina-check ko ang pangalan ko doon sa requan ng PhilHealth. Wala ako doon ni $5 na record. Walang laman ang aking PhilHealth. Saan napunta ang aking 5 years na pinagpaguran ko doon? Na pagbayad ko doon ng PhilHealth, Risa Hontiveros. That time, panahon yun ni Pinoy. Malamang isa doon ang pinagpaguran ko. Sa nakulimbat mo, kasali sa 1.7 billion. Gumanda ka, dati yung mukha mo, hindi ganyan. Para kang baong ng niyog, na yung medyo balahibo dito. Hindi ka flawless noon. Bago ka naging senadora at nagiging model ka pa ng PhilHealth na may billboard ka pang piste ka. Hindi ba yan malaking katiwalian sa gobyerno at katiwalian para sa iyo na isa kang magnanakaw? Ha? Senadora Risa Hontiveros? Bilang isang PhilHealth na member, nagtatanong ako sa iyo, bakit hanggang ngayon hindi mo masagot-sagot kung saan mo nilagay ang 1.7 billion pesos sa PhilHealth nung ikaw doon nakaupo? Ginamit mo ba yun sa kandidatura mo? Pagpaganda ng mukha mo, pagiging para magmukha kang tao, sabi pa ni Nino Barsaga, para magiging flawless ka. Yun ba yun? Ang ginamitan mo sa pira namin, na pinagpaguran namin magtrabaho. Isang ganun mo lang, wala na, nasa kamay mo na, nasa account mo na siguro. O yun, hindi ba yun malaking kahihiyan sa'yo? Tapos ngak-ngak ka ng ngak-ngak dyan. Malaking kahihiyan sa ating gobyerno. Ikaw, hindi ba malaking kahihiyan din na hindi mo masagot-sagot hanggang ngayon kung saan mo nilagay ang 1.7 billion? Lagi kang nagsasabi, I am sick and tired about this issue of PhilHealth. Ganyan. Chutsu. Wala. Tapos ngayon, sasabihin mo, malaking kahihiyan ang troll farm. Hoy, Risa, baka nakalimutan mo. Si Kiko, imbestigahan mo dahil isa yan sa nagha-hire ng troll farm. At alam mo yun, huwag ka nang magkaila pa. Kayo lang din dyan nagtutulungan sa Senado. Sasabihin mo, malaking kahihiyan. O ito, si Jubir Laurio. Nagninang-ninang ka pa dyan na parang nag-sponsor ka pa sa kasal niyan. Diba? Isa yan sa mga vlogger ni Chris Aquino na binabayaran 30,000 a month. Bakit hindi mo yan anuhin? Hindi mo sitahin? Diba hindi ba malaking kahihiyan si Jubir Laurio sa inyo? Dahil ninang ka niya sa kasal? Risa Hontiveros? Gobyerno agad? Kayo nga sa inyo nga nahanay na maraming nahuhuli dyan na mga, isa na dyan si Jipoy, aka Madam Claudia. Nag-reveal na yun. Binabayaran ako ng Liberal Party para sila si Duterte. May video. Andito pa nakasave pa hanggang ngayon sa aking cellphone. Ito si Antonio Trillanes. Paid by Antonio Trillanes, Duterte corruption, how
He shakes on the experts and big businessmen, ang big businesses. Bayaran dito. Pinoy Ako Vlog, paid for by Tony Reyes. O ito, Risa Ontiveros, dito malalaking kahiyan sa inyo. Bakit? Ito si Pinoy Ako Vlog, Jober Laurio. Maka Duterte ba ito? Duterte supporters ba ito? Paid by Tony Reyes, ha? Ito si Ping Lacson. May mga para sa ating bayan, Senator Ping Lacson. Amount spent Philippine pesos 4K to 4,500 pesos monthly. Ito, potential reach. 1 month, 1 million people. Ito. Ping Lacson, ha? Ito ka, ha? Potential, ha? Potential. 1 million people, ha? 1 million katao, ha? Ang troll. Yun. Ito si ano, may isa pa dito. We support Sonny Trillanes 2022. Itong matapang na sino ito? Paid by Tony Reyes pa rin. Si kay Trillanes, ito iwan ko sino si itong hostas Barabas Hodas na Tony Reyes na ito nagbabayad sa mga ito. Ito si usapang lalaki na yung mukha nito, akala mo yung nasa Matrix. Laging nakasalamin ng itim or di mo mawari kung nasa Matrix o nasa yung pelikula ni Arnold Schwarzenegger na yung I'll be back. Ano ba yun? Yung basta may nakalimutan ko na. Or nasa Men in Black ba itong tao ito, si usapang lalaki. Ganon din. Ito si usapang lalaki. Itong nakaano, yan. Ito si Jober Laurio. At ito si Jipoy. Kay Madam Claudia na nag-reveal. Hindi ko kilala itong dalawa ito. Pero ang alam ko, ito din siya, nakasama ito ni Chipoy na ito, nahuli ito silang dalawa. Nakulong to nakalaya lang. Mga paid troll ito, ng Dilawan. Ito pa, may sabi pa ito, Bam Aquino Gary Alejano paid to smear Duterte's best, Duterte bets, say extortion, suspect. Tingnan mo. Si Ethel Boba disowns fake Twitter account, causes confusion on social media. Nico False says Chris Aquino paid to boss Dilawan bloggers post. Yun. Ito, Ping Lacson, ang dapat ninyong imbestigahan. So, paano mo imbestigahan, Ping Lacson, kung ikaw pala, number 1 ka palang may troll farm, ikaw pala yung pasimuno, tapos ikaw pa itong kumakanta na Duterte ang mayroong troll farm. Ayun nga. LP supporters ask me to create website. Si Jamie. Ito siguro yun siya. Yung Jamie. Ito siguro yun siya. Yun, ipopost ko to. Walang hiya na to. Yun sila ang mga may paid trolls. Tapos, ikakalat nila sa gobyernong Duterte ang may paid trolls, di ba? Ikakapal ng mga mukha. Kaya nga, sabi nga ni Harry Roque, yung spokes Harry Roque, unahin nila, kung imbestigahan man nila daw ang troll farm sa Senado, ay unahin sa kanya dahil nga naman tad nga siya doon lagi siya tad ng mga troll farm dyan sa Twitter. Araw-araw yun nagtitrending dyan si spokes Harry Roque patungkol dyan sa troll farm na yan. Mga trolls ng mga Dilawan dyan sa Twitter. At imbestigahan din ninyo yung nangunguna pumirma dyan sa investigation na yun, Kiko Pangilinan. Imbestigahan ninyo yan dahil isa yan siya sa may mga binabayarang paid trolls na mismo si Jober Laurio nag-reveal na dyan. Ito,
News, ulit-ulitin ko ito, no? News ito ng Inquirer. Kasabot nila to na media, eh. Inquirer. Sabi dito ni Kiko Pangilinan, the Liberal Party, LP, is eyeing to recruit 75,000, ha? Imagine ninyo, mga kababayan na makapanood nito aking video, 75,000 new members and volunteers for the May 2022 elections. It's President Senators Francis Pangilinan said. O yun. Kay Kiko Pangilinan pa lang may 75,000 na trolls. Saan niya kukunin ang bayad niyan? Siyempre, doon yun sa kanyang opisina. Pera ng taong bayan sa senador. Pagkasi sa senado. Siguro yung mga ano niya. Sahod niya sa senado. Mga project or kung ano pa dyan. Nagaling sa gobyerno. So, pera natin din yun. Tax ng bayan, taong bayan. Ang ibabayad din nila sa mga tao na maninira sa gobyerno. Ganon sila eh. Ginigisa ang taong bayan sa sariling mantika. Kaya gumigising-gising din kayo dyan, mga kababayan. Huwag magpauto-uto dito sa mga ano na ito. Ping Lacson, siya pala ang mayroon number 1. May troll farm siya. Tapos siya kunwari ito ngayong parang asong ulol na kumakanta. No? Ginagaya si Trillanes. Pasabog si Mr. Expose. Wala din namang masabi. Wala din namang bayag. Hindi niya mapangalanan kung sino yung tao. No? Yung undersecretary na iyon. So siya pala ang mayroon. Na troll farm. Marami. Kinakampanya siya. Tapos siya pa ngayon ang may gana mag-imbestiga sa Senado, tapos ipopost ni Tito Soto. Number 1, pumirma, Kiko Pangilinan na nag-hire ng 75,000 na volunteers para sa 2022 election. Di ba nakakatawa? Tapos, may follow-up si PhilHealth Queen, Risa Ontiveros, na isa din na ninang-ninang nag-sponsor sa kasal ni Jover Laurio na number 1 din, bayaran na paid troll ni Chris Aquino according to Nico Falsis. Business partner yon ni Chris Aquino. Inuulit-ulit ko na lang dito. Kaya huwag kayong maniwala sa mga ito dahil ito sila ay siyempre nagre-recycle ngayon ng mga chismis. West Philippines ngayon, yung mga tae na pinapakaano ni, sino ba ito? Ni Albert Del Rosario. Dahil siyempre, si Albert Del Rosario, may ano ako dyan, may iba-vlog din ako dyan sa kung bakit better yan, no? Dahil pira-pira lang. No? So, si Albert Del Rosario, meron si, tawag dyan, andito pa si Pacquiao, pumirma pala yung leche na yon doon sa imbestigahan ko no ang paid trolls, no. Kasali siya diyan. Tingnan mo kung gaano ka. Ewan ko, may ipapasabog ko siya pag-uwi niya, mga video, voice message, o voice record daw, sabi ni Pacquiao. Sana bilis-bilisan na niya. Tapos sasabihin niya, bugbog, sarado na daw ko siya. Mayroon pa talaga itong Ping Lacson, 4,000 to 4,500 ang kanyang ito, hindi kasi maklaro eh. Ang kanyang bayad sa mga troll farm niya. Tapos siya pa itong may gana mag-akusa sa gobyerno, kapal ang mukha ng mga yawa na to. Tamaan sana kayo lahat ng karma. No? Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.